Nais ko pong bigyan diin, Madam Chair, yung desperadong attempt ni VP Sara at ng kanyang asawa para intimidate tayo dito sa Committee on Justice at ang mga miyembro nito. Tulad po na nabanggit ninyo nito nakaraang Lunes, nagpunta po sila sa City Prosecutor's Office, ang mga abogado ni Attorney Manasseh Carpio para po ireklamo at magsampa ng kaso sa mga miyembro ng Committee on Justice. Kaya lang po, parang may favoritism si Attorney Manasseh Carpio dahil iilan lang po tayo na mga binanggit niya sa kanyang kaso at hayaan niyo pong bigyan ko ng shout-out ang mga classmate ko sa kasong ito. COJ Chairperson, Representative Jervil Luistro, Representative Leila de Lima, at Representative Chel Jokno. Ang masasabi lang po natin dyan, manalimin po sila para makita nila kung sino talaga ang totoong nagkasala sa batas, lumabag sa batas, at nagkasala sa sambayan ng Pilipino. Hindi porket na-discover ng komite ang 630 covered transactions na nagkakahalaga ng 6.77 billion in total ay nilibag agad ang kanilang karapatan. Hindi rin dahil may 33 suspicious transactions sila na posibleng kaugnayan ng unlawful activities gaya ng money laundering at droga, ay dapat bigyan sila agad ng proteksyon ng korte. At lalong hindi dahil humigit kumulang 2.87 billion ang maaring sila po ay tumanggap na ayon sa ating pong Bank Secrecy Law ay maaari pa rin nariyaan dahil nga po ang nakita lamang natin ay yung inflow at outflow at yung ating pong sinubtract 2.87 billion ang natira. Hindi po ibig sabihin dahil nalaman natin ito at kung binasa nila na buo ang Bank Secrecy Law ay nag-violate na tayo ng batas. Linawin po natin, hindi si VP Sara Duterte at ang kanyang husband of the year, Mans Carpio, ang biktima dito.